Evos versus AP Bren. This is gonna be a matchup between the Claude and Akari once again. Macro battle is gonna dictate the pace of the game. Specifically, considering na yung dalawang junglers natin ay, sabihin na natin, hindi naman sila nagka-counteran. Pero ang nagmamatter dito is actually yung scaling ng heroes ng AP Bren. Knowing na meron silang X-Borg, Nana, and Claude, you don't really want to scale up towards the late game if you're Minana Evils as much as possible. Gusto mo makakuha ng early game tempo para makapasok ng mid game, makapag-establish ka ng control against AP Bren, choke out the map, choke out the resources. But the thing is, they also have like 2 scaling heroes, and ang chance lang nila maka-snowball is to get a kill with the Martis early game. Naparetry na rin dito si Kyle TZ And pagka ganito ba, Brigida, yung ganito yung mid mo, no? Ganito yung position 4 position 5 mo, paano ang laro nito pagdat sa early game? Parang gusto mo talagang umagro bilang yung linya, tas tamang iwas lang dun sa mga Molina. Pero yung nakikita nating rotation ngayon ng Minana, very interesting kasi na yung nabanggit kanina ni Midnight na gusto mo na i-choke out agad yung resources, nakikita natin na nag-a-attempt na sila gawin yun as early as now. So gusto nga nilang panindigan yung ganoong klase na magiging playstyle. Pero hindi rin naman kasi masyado pa natin nakikita na nakakakuha sila or talaga na-convert nila yun agad-agad sa sobrang naiingat ngayon na AP Bren. Currently, how Minana Evils with XP advantage, but now Caltesi has secured that level 4. I was wondering if makukuha niya yung level 4 na yun. So AP Bren, they do have the capability of contesting this turtle, but they are gonna be up against the level 5 Martis of Minana Evils. Nakita si Caltesi. Inabangan nilang tumawid, Hazen, tamang Vortecoil lang. Pero buhay na yung unang hakong ng ating game. Patungo na rin dito ang AP Bren at Blacklist. AP Bren and Minana Evos rather. Mukha kasi Blacklist. Mukha kasi Blacklist yung ano. Oo nga naman. Mukha kasi Blacklist yung lineup. Pero again, ito na yung identities na hawak-hawak kayo ng Minana Evos pero papasok ata Penalty zone, kinabit na agad. Last Insanity ang magiging pansagot ngayon ni Flap. Kailangan mag-flicker out dahil napakasipag namin. At mukhang si Kapitan Pao makakasecure ng first blood. Mukhang ang jungler ngayon ng Minana ang natanggal nila right before tayo makakita ng turtle. The idea was there. Gusto nila tanggalin yung Firaga armor ni Flap TZ. They needed the Martis to do that. Unfortunately, yung Last Insanity, nabot nilang dalawa and nandun din yung Molina mula kay Nana Kirk. Razor Strat. At naiwasan naman kahit papaano doon ng Minana. Pero parang ngayon, tamang alalay na lang din muna ang kanila magiging sagot kasi nag-backfire talaga yung plano nila kanina. Yan, naging mahirap ito. Nakakuha ng kill, nakakuha ng turtle. And ang mahirap buti na lang si Pio nakakuha noon. Kaya lang kasi ang hirap din kalaban ng isang nanay. Ano rin yan underrated din yung mga skills na binibitawan yan. Yung boomerang na yan, di ba? Tandaan mo, pag umabot yan ng late game, one shot. Oo. Yan yung lumang Omega yung Nana. One shot lang yan. Actually, kahit sino nga, kung titignan mo sa mga players dito ng Minana Evos, pero Super Marco, BMI out. And kapansin-pansin din, dalawang Purify ang ininvest dito at kinuha ng Minana Evos dahil sa respeto sa setup mula kay Ogwen. You know what? Actually, there is a difference with this Nana pick ng AP Bren. He's not using the lethal ignition. Oo nga, yung pure rage siya ngayon, Naka-pure rage yung Nana. Actually, sobrang dali i-proc ng lethal ignition for the Nana. Isang ulti lang yan. Basta tumama yung tatlo or yung Molina into the two shots of the ultimate. Pero this time, impure rage. Mataas ang kanyang poking capability early game. However, she's gonna lose a lot of the damage on the late game though. Yeah, so yung siguro unting pampalubag loob na lang para kung umabot man sa late game for Minana Evos. Pero kahit nasabihin natin ganun, aayawan mo pa rin yun paabutin because of the presence as well of the X-Borg and the other players or heroes na meron ngayon ng AP Bren ng mukhang ngayon ay gusto yata nilang puruhan sa bandang bottom lane natin. Kaso mabilisan at agad-agad lang din naman makakaabigay ng tulong dito si Pew pero siya naman yata ang tatargetin. Ayun na yung muli na sa Blazing, Molina's Blitz, na paano na siya, napilitan na rin siyang gamitin. Oo. Pero itong Lilia na to, mahirap talaga kalaban Masasabi ko na isa to sa mga mages na sobrang tapang. Speaking of tapang, ang tapang ni Kyle TZ dito, 1v3. Pero turtle lamang daw ang kanyang magiging punteriya. Iwas muna ang Minana Evos, pero AP Bren magsisimula na. Kanina pa ginagawa ni Kyle yung nagtatapang siya dito sa mid lane na kahit si Kaizen yung makita niya, parang binabagsak kanya ng Appraiser's Wrath. At mukhang ngayon medyo nagbunga talaga kasi sobrang wala nang pinalapit ang mga players ng AP Bren doon sa turtle. So, trade na lang yata magiging sagot ng Minana. Pero Flap TZ, hindi tinantanan doon si Kirk. At mukhang maaabutan niya pa rin yung kill. Hindi talaga pinalagpas. That's a good call na hindi na rin nag-flicker si Kirk. Alam niya wala rin point. Bakit i-figure out niya? Might as well save it for the next big team fight. But AP Bren, again, they're just getting so many things in the early game done. Nakuha na nila yung control doon sa may top
top lane. That's already Super Marco getting out of the laning stage with the win on the gold lane. Although lumipat din naman si Doming, they did the same thing with Nana Evos, but still, you go back to the idea na AP Bren, mas lamang sila pag nag-scale sila towards the late game kasi hawak nila yung Nana, yung X-Borg, and yung Claude. On the side of Nana Evos, yeah, you do have the Lilia, and Doming finds the farm really, really nice. Pero pagdating mo ng late game, yung split problem ang magiging magpapahirap sa game ng Nana Evos. Yeah, and ito yung gusto ko sa Minana Evos, na master na nila yung pag-trade sa mga objective, no? And kapansin-pansin yun nung week number 1 ng mga games nila, no? May mga punto dun sa laro na yon na sobrang nadodomina nila yung early game. May mga punto dun na late game, naging centric yung lineup nila. Pero ngayon, Kyle TZ, doon sa may bandang ibaba. So, sasalubungin na sila ng tatlong members dito mula sa Minana. Nancy, nandun na naman yung folks. Ito yung sinasabi ko eh. Grabe yung pag-cover ng AP Bren dito sa Claude nila. Alam mo yung bago nila abutin si Super Marco, napapagamit sila ng mga spell, tossing ng kanilang mga cooldown, and maybe even some pokes coming up from Kyle TZ. Tapos kapag nakarating ka sa Claude lane, suddenly makikita mo si Ogwen, hahatiin niya yung mapa. This is basically half mapping, na kino-corner niya yung mga tao sa mid, na kapag nakapag-transition yung AP Bren, ipit din yung dalawang heroes na nagpunta sa baba. And now they are able to set up for the turtle, and then ang gagawin lang ni Claude, dilipat, may dalawang may ipit sa baba. Essentially, numbers game to for AP Bren kasi laging may dalawang taong nawawala for the side of Minana Evos. Pero darang di nagiging problema talaga. Kasi ngayon, kompleto na naman ang AP Bren right before tayo makakita ng turtle. At mukhang covered na naman o kino-cover na naman talaga nila lahat ng mga posibleng maging entry points. Pero makakapasok nga yata ng bahagya na Kaizen. Mapupoke at mababawasan nga lang kasi grabe talaga dito mag-flamethrower si Flap. Talagang hindi nila gugustuhin na palapitin ng kahit sino. Sinamahan pa nila Ogwen. So isa na naman yatang turtle ito na mapapasa kamay ng AP Bren. Grabe yung ginagawa dito ng AB Bren. Tamang depensa lang talaga kapag may mga objective sila na kukunin. Yeah, ganun kabilis yung lane transition ng AP Bren. Again, it stems from yung half map na ginagawa ni Ogwen. Hahatiin niya yung movement ng Minana Evos. Basically, papabagalin niya yung galaw nyo kasi kailangan nyo mag-long walk bago ka makarating doon sa isang lane. Habang yung AP Bren, dahil kontrolado na nila yung river, tatawid lang yung kanilang gold laner, makakapag-setup sila na mas maaga doon sa turtle pryo. Kaya naman makikita nyo lagi na nandun na si Kyle TZ, binabanatan niya na yung turtle, may tao sa mid na nag-clear, tapos may dalawang nakapwesto sa jungle kasi late makakarating lagi yung Minana Evos. Yeah, tama ka dun sa na-highlight mo. Alam mo yung kahit nakatayo lang si Ogwen dyan, malaking presensya na yun para sa kanila na magdadalawang isip ka kung go ka. Babatuan ng spell, tapos mahahati yung mapa, tapos makikita mo may nag-i-split push na Claude sa baba. Now, para depensahan nila itong torre na to, kailangan nilang isipin, okay guys, may Minotaur na kailangan nating tawiran dito. Okay, ngayon, binigay na yung jungle, nag-long walk yung Terizla, wala na yung torre. Parang tinitigan eh. Ang Tapos hirap. lalapitan na lang eh. Tinitigan to sabi ni Ogwen eh. Tinitigan ni Ogwen dito eh. Lalapit na lang pero hindi pa ganun kalapit ang kalamangan na ididikit dito ng Minana Evos. 2.4k ang gold lead. Pero mabilis naman ang clear wave dito ng Minana. Parang ayaw nga yata natin na, ayaw muna tayong pakitaan ng laban ng AP Bren. Kaya naman Minana yata ang gustong maghanap si Flap TZ ngayon na mapapagamit ng last insanity. Sabay flicker out lang para hindi siya mahanap at mahabol. Pero nandiyan din na Doming. Talagang ipipilit. Kaya naman mahahabol nila sa gitna ng dalawang torre. Pero ang AP Bren nandito na rin. Makakaabot nandyan ng Minoan Fury. May Fury pa naman si Lancy. Pero maski yun ay hindi yata siya maililigtas. Si Spider-Man na lang ang nag-iisa at tatlo ang humahabol at mukhang hindi na patatakasin pa. Double kill for Kyle TZ. 3 members down for Minana. Again, overall, just macro presence come from AP Bren. Hinabol ng malala ng Minana Evos yung X-Borg papunta sa may top lane. And Flap TZ is willing to be run down. Sabi niya, sige, chase niyo ako. May mga pares po akong makakampi. Nakuha din nila yung carry kill, nakakuha ng double kill si Kyle TZ rito. And then suddenly you find yourselves from Minana Evos na wala na yung towers mo sa may bottom lane. And Super Marco is ahead by a huge margin against Scary. Yeah, nagiging mahirap lalo ito para sa Minana pero hindi pa rin imposible para sa kanila. May setup sila na inaantay dito and yung post ay nandun. Habang si Kirk ay gumamit ng hype blazing duet ha! Ginamit na rin yung penalty zone kaso naiwasan lang si Flap at ngayon si Kaizen ay makakakuha yata ng isang steal doon sa objective. Pero babagsakan siya ngayon ng Appraiser Strat at hahabulin ng mga miyembro ng AP Bren. Matatanggal ngayon ang jungler ng Minana pero na-secure doon ng Minana yung objective. Yeah, it slows down the game for AP Bren at the very least. Pero yung turn na ginawa ng AP Bren,
they got the jungle kill, they will still get the tower in the mid lane. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-snowball dito ng AP Bren. Nakapag-split na kagad si Super Marco. Now they are gonna be preparing for the Lord that will come out from the base of Minana Evos. Yeah, alam natin na importante talaga itong Torres sa may bandang gitna kasi na-open yung purple and orange po at sisikip din yung mapa ng inyong lugar. Pero ngayon, napakagandang blazing duet na naman kaso sinaktuhan ng penalty zone. Si Lancy Do may ginagawa dito sa baba. Tina-target si Few pero may iwasan niya. Hahabulin na nga lang ng ibang mga miyembro pero Si Lancy. napakakulit. Ang bilis tumakbo. At Bilis tumakbo ng bata. matatakasan ng Lilia ni Lancy. Ang bilis tumakbo ni Bata. kala mo nasa park lang no? Nag-enjoy lang siya nagbabounce. Sana all, yung tuhod ko di na ganyan eh. Ay nako. Pero Pero magana yung tuhod ko eh. ay nako, shoutout sa lahat ng mga nakakaramdam na. Alam niyo na yan. Alam niyo na yan sa comment section. Alam niyo Mga na yan. hapti sa buto-buto. Ayan na, pero ngayon sino ang mahahapdian? Okay, may taunt. Tapos si Kurt ngayon ang pinupuntirya nila. Habol ba sila dito? Hindi. Respect muna ang bibigay ng AP Bren at Minana. Alright. Ang ginawa ng Minana sa sequence na yun, AP Bren yung medyo na-attract sa attention na binibigay ng Minana Evos. Specifically with Lancy, just roaming around doon sa laban mula sa may bottom lane. Pumunta siya sa likod ng tower ng mid lane, nakarating siya sa kabilang turtle. And yung buong sequence na yun, nakakuha ng maraming farm lead Tomek. And they were able to get a tower outside of that, out of that sequence. So, lumaki ng, I mean, di naman lumaki, pero bumaba yung lead na hawak ng AP Bren. I don't think that's enough. This is gonna be the 5-man group up coming out from AP Bren. Enough, Sila Sturman. purple dance. Para dito sa kupunan. Lahat dito, Nag-ibig- dance. Lahat sayaw. Oo. Pero sino nga ba makakuha ng huling sayaw? Si Kurt Uy. ata pumunti rin. Anong klaseng dance move ba ito? Kasi si Kirk kinakailangan na yatang tumalon. Penalty zone ginamit pero hindi niya matatakasan yung last insanity ni Flap TZ. Na-stun din siya sa ilalim ng torre pero medyo makunat-kunat nga lang. At Marco? dun sa baba, yung ating nakikitang blazing duet ay medyo humahapdi na rin pero si Doming yata ay napabayaan. Nandun at ang call ng Nearby? Fury pero yung damage ay nasaan na. Kinakapos yata tumatakbo palayo ngayon ang mga miyembro ng AP Bren dahil si Kizen ay nagwawala. Ginagamitan na sila ng mga Decimate na sunod-sunod. At ngayon naman si Flap TZ yata ang kanyang gustong isunod dahil ngayon si Lancy may hinahabol na naman ng kapitan at makukuha niya yung kill at yung laban na nagpapatuloy lang sa baba ay mukhang gusto nang ipanalo ng Minana Evos as they get Flap TZ as well. 4 ang bumagsak doon. Ano nangyari Ay! to Midnight? Oh, teka lang. Kaltizi Oh. getting the kill onto the Lilia. Minana Evos, they got 4 kills. Nakakuha naman ng trade. However, Skaltizi, again, this is the strength of having a utility hero on the side of Minana Evos. Essentially, amplified yung teamfight presence ng 4 sa kanila. Yung movement speed ni Martes, ni Kari, ni Teresa pa rin na rin, ni Lilia. And that allowed Minana Evos to outlast yung damage output ng AP Bren and also chase down yung kanilang lineup. Wow, kakaiba ito. Minana Evos from a 4K na pababa ng 2K ngayon. Sila na ang may kalamangan at hawak nila itong Luminous na Lord. Pero tingnan natin kung ano nga ba ang nangyari doon. 4 na members nila ang tumumba. Grabe. Ito yung trade mula kay Kyle. Ay, 1 hit lang pala yun. 3.8k. Ang sakit. Oh my Hinampas gosh. yung bata. Ito ang kulit daw kasi kanina pa Ay, eh. talo- Tinutungan eh. Takbo ng takbo. Oo, eh. Alam mo paano yung mga bata, di ba pag takbo ng takbo? Yung pag nasa mall eh, no? Minsan talaga na ano yun eh, napapalo sa puwet. Shoutout kay Larkin. Siyempre, disiplina lang. Disiplina. Ayan, pero again, na-disiplina ng maigi. Si Lance. si Lancy doon, pero sila na ang may hawak ng kalamangan. AP Bren, Yeah. silang naatasan para dumipensa. Pero let's see kung ano ang gagawin dito na pabalik ng Minana. Dito mo mararamdaman yung composition ng Minana Evos. Again, yung utilization ng Rafaela by Spider Miles. You really know when to chase the fights, when to reset the fights. Kasi the thing is, even if si Super Marco, may heal din kasi na nanggagaling mula kay Spider Miles to negate that same amount of damage that AP Bren is outputting. Yeah, let's see kung paano kukontrolin ng AP Bren yung flow ng minion na meron dito ang Minana Evos. Ngayon, pofokusan lang nila na tunawin ng mabilis itong level 2 na Lord. Kyle TZ papasok din. Thought is there. Si Lancy ang puntirya. Medyo sumasakit na rin dito yung mga flamethrower pero nasasayawan yata ni Aray Lancy. ko! Kaso ito yata hindi niya masasayawan yung last insanity. Tumalon na rin si Kirk with the penalty zone pero Domeng. aabutan niya pa yung ibang mga miyembro. Kasi ngayon makikita natin na may tinatrabaho rin naman sina Doming sa kabila. At ngayon naman 3 miyembro ng AP Bren ang nakaatas dumepensa dito sa taas at magiging matagumpay naman sila. Makakahinga pa dito pero Ooh, inubos Domeng. na. Domeng, trabaho lang talaga. Sabi ni Minana, miss! hindi pa kami tapos. Gusto pa talaga ipagpatuloy ito. Owen ngayon ay susunod. At mukhang ang Minana Evos ay higil na rin na ipagpatuloy etong pagkatok
na ginagawa nila sa base ng ating mga world champions. Ito na ba ang kauna-una? Kyle! Nabibitawan ng AP Bren. Minions. Todo depensa si Flap Teasing ngayon. Lahat insanity ginamit na din. Kaso may penalty zone na naman nag-cooldown. At ngayon, mukhang isa-isa na rin bumabawi ang AP Bren na nakakapag-respawn. Kaya naman tumatakbo pa palayo ang Aray ko Minana. At hindi sila patutuloyin sa balak nila doon. Buhay pa rin ang AP Bren. Atrasan muna ang Minana Evos. Nakakuha pa ng isa! Wow! Minana Evos with the outplays against AP Bren. Doming on this carry, activated na, online na yung late game carry ng Minana Evos, even having a higher farm against the Claude of Super Marco. Yeah, and nakikita natin ngayon na may struggling part talaga eh. Yung ganitong klaseng lineup, no, pagdating sa AP Bren, kailangang in sync yung kanilang mga skills. Kasi again, ito yung Flap TC na walang control eh. Puro damage ang pwede niyang ibigay. Unlike dito sa Minana Evos na si Kirk, pwede siya mag-set up. Si Kaizen pwede manghuli dito. Andyan yung kanyang gunting na pwede niyang gamitin. Tsaka, yung frontline strength ng Minana Evos, even though you can say the same thing with AP Bren, they have the Minotaur, they have the Fredrin, they can really stand again in front of the carry. Same din naman with the Claude, pero the thing is may Rafaela din kasi. The difference is pareha sila may heal on both Minotaur and Rafaela, pero may movement speed kasi yung Minana Evos. They have the chasing potential against AP Bren. Yeah, and importante yun yung movement speed, lalo na sa mga heroes na meron ngayon ng Minana. And na-amplify kasi yung lakas ni Lancy, if ever. Kasi yung mga glooms na yan, kapag mas madali mong mapapatamat, mas mabilis yung movement speed mo, mas madali yung pero si Doming! Uy, merong Wind of Nature! Na umabot, kaya naman hindi nahanap ni Super Marco yung kill. So na -1 pa ngayon ang AP Bren at saktong may Lord. We didn't see that kill happen, pero I think naabangan yung BMI dito ni Super Marco. Minana Evos doing a quick work of the Claude, and they're now getting the Lord. They can actually use this to push the base of AP Bren. Butas yung base ng AP Bren. They can set up. They have time for the triple wave. Mararamdaman mo yung gigil at makabagong tigre ang ating nakikita. AP Bren, kailangan nilang kumapit. Mabubuhay din naman. In 6 seconds itong si Super Marco. So, kompleto sila. Kaya lang ang problema, yung 6th man of the year ay paparating na Minana Evos. Kailangan nilang i-capitalize to. 3 waves. Perfectly synced. Wow. I mean, medyo malilate yung top lane, but still. Ito na yung Lord Kirk. Nag-aabang sa kanyang final penalty zone. Pero nakadepensa din lang ang AP Bren. Let's see. Todo hawak lang. Todo tagilid lang muna nung Lord na kinakailangan nilang depensahan. Na Praetor's Wrath, ibinagsak na din. At kinakailangan muna mag-clear ng waves. Pero ngayon si Kaizen, parang tutok na tutok lang sa gusto gawin. Lancy rin naman, tinatry itulak. Pero nandoon yung naging kapalit nung gigil. Nakuha ng AP Bren yung 2 kills. At mukhang ngayon ay magiging matagumpay ang kanilang depensa kontra dun sa mga waves na pumasok galing Minana. Nanggigil. Nagmadali ang Minana Evos dito. They thought it was over. Kaizen overextending. That was a truncheon into immortality buy and sell from the Martes. Medyo masakit sa ekonomiya niya yun. Pero mayaman naman siya. Mayaman naman si Kaizen. Yeah, you have to pigil na gigil sa ika nga nila. Pero again, may kita mo rin may chance na ang Minana Evos dun Pero ang ganda lang ng ginawa ng AP Bren kasi na-untrack ni Kyle Teasing yung mga minions papalayo dun sa vicinity ng Torre. But the thing is, you've made an error in front of world champs. Oh no. Kailangan natin ng mga naging world champions natin. Bigyan mo sila ng maliit na butas, palalakihin nila yan. Alam natin na hindi pa tapos ang world tour ng AP Bren. Gustong makarating sa Riyadh para sa MSC. At napaka-importante nito para sa Minana Evos dahil yung mga puntos na pwede nilang makuha lalo na sa bagong point system natin. Importante talaga. Pinapalabaon-baon na agad ni Ogwen yung kanyang passport. Ay, Kasi gusto talaga nila ipagpatuloy yung kanilang nagiging world tour ngayon. At pinapakita ngayon na AP Bren yung kakaibang depensa na talagang hindi ka na pwedeng magkamali kung ikaw yung nasa Minana kasi abot kamay na yung nagiging laban na ito para sa kanila Ito na. Wave management is gonna be detrimental here for both sides. Kung sinong unang magkamali sa mga pag-wave clear, yung anti-slow push on the opposite side of the Lord, yung control sa mid-bush, all of the things that you do during a Lord dance, you have to check it for both teams. Pero lamang sa Torre ang Minana Evos, they don't have to worry about yung opposite side. Pero nahuli si Lance dito. X kagad ang mid lane bush control. Tika na yung bata. Actually, parehas bata yung nag-away. So wala talagang maawat dyan. Hindi, inawat nga ng Fredrin Tama, namagit na yung matanda. Pero again,
Sabi, Fred. alam ang malapit nun, si Fred, detective kasi yan. Ah. Sabi niya, sinong mali? Sinong mali? Detective Fred rin. Di ba? Sabi niya. That's your case. 24/7. Oh no, pero delikado sila dito at 25 seconds para kay Lancy. At itutuloy ng AP Bren yung plano. Oh, Marco! Ay, mahanap nga lang dito. Meron pa naman Habulin! siya natitira na Wind of Nature. Pero tinatry nga siyang habulin ngayon ng mga miyembro ng Minana. Si Flaptizi manggagaling sa likod at kinakailangan na yata nilang tumakupan samantala. Pero yung Destination Marco! hindi siya inabutan. At mapabaligtad pa nga yata ngayon nila Super Marco na mukhang nakakabawi dito sa teamfight. At hindi na rin makakatakas si Spider Miles. May sumalupong pa na Fredrin ni Kyle Tizzy sa likod para dito kay Kirk na ngayon napakamagitan ng 4 at hindi na rin pabubuhayin. Oh my God! Ano nangyari dun? Oh, the chase! It was there! Abot sana nila! Abot nila yung mga pangarap nila! Pero yung turn ng AP Bren, alam nila kakagamit lang ng heal. Yeah. Kakagamit lang ng movement speed at additional movement speed. Sabi ni Super Marco, wala na pala kayo ang gano'n, wala na kayong laban Doon siya nag-turn Binaril na kagad niya nasa harap niya Wow, look at the decision making para sa ating magkabilang kupunan. May kita mo yung idea ng Minana Evos doon. Pero naka-ready pala ang AP Bren. Pinindot na lang yung Super Marcos. Lahat ng pwede niyang pindutin Lahat ng yung pwede. Purify, yung Feel- Wind of Nature. Feeling ko nga may naka-ready pang Immortality, Winter Truncheon sa Saka yung Q. Regen. Tsaka yung Regen. Naka-Q! Naka-Q lahat! Di ba? Again. Pagkatapos ng lahat may kasamang recall yun 5. Pero ito na ang pagdepensa ng mga Tigre. Kasama nila itong level 4 na ba to? Level 4 na Lord. Pero kung titingnan mo yung kids, kaya pa naman nilang depensa Pero paano nila gagawin yun? Veterano na yung Lord na yan. Veterano na, may experience na yan. Ayan o, papasok na yung Lord. Flaptizi ay narito din. Halos pantay-pantay din yung flow ng minions pero na-clear na rin naman dun sa may bandang ibaba. Binabagalan lang pilit dito ng AP Bren. Dadamba na yung Lord na ito. Mapapabagsak yung Torre dito sa may bandang gitna pero hindi pa rin tapos dito Hindi pa tapos ang mga bees. Ito yung depensa na hinahanap natin Depensa mula sa Marino. Minana. Literal na kinakapitan nila yung mga inhibitor turrets pero ang sakit na muli ng Mabdi. Blitz. At focus lang naman si Super Marco sa pagkuha ng inhibitor turrets. So butas na rin ngayon kahit papaano yung base ng Minana Evos. Si Super Marco talaga yung walang ka-emosyon. Kahit ano nangyayari sa game, kahit gaano ka-hype, sasabihin niya, boss, Torre lang ako Torre lang. Kumbaga sa sports, Malakaway Leonard. Oo. No, yung mga ano tao, lang. ito patay siya. Torre lang ako. Okay lang. Ayun Sorry na. lang, focus lang Out, talaga. out. Focus lang sila dito pero si Pew Kaizen? Kaizen ay narito rin. Pero yung mga minions ay mauubos na. At Ayan saka na naman, ayan na naman. Super Marco. Nonchalant. The definition of a nonchalant. Okay. Nonchalant gameplay. Sabi ni Marco, guys, Torre lang out kagad. Wow, grabe. Makikita natin yung ginagawa dito ng AP Bren. Pinapamal. Actually, hindi lang AP Bren, pati Minana Evos. Oy. Yung macro, yung micro. Lahat Ilang beses na ata nakapag-buy and sell tong mga to Araw-araw natin sinasabi to. Naaawa ko sa ibang region. Sinasabi ko sa inyo, AP Bren, Minana Evos, TNC Black, listan nyo lahat ng PH team. Lahat ng PH team at talagang ito yung pagsubok na kailangan daanan ng Minana Evos kasi nga 'di ba quote and quote sila ang dark horse Oo. ng ating liga ngayon at kailangan nilang patunayan. Actually, sa ganitong klaseng laban napapatunayan na nga Kaya nila kung nga bakit di ba? Sa sobrang lupit nila, feeling ko pag tinignan mo yung statline, AP Bren, Minana Evos, Blacklist International, highest average game time. Oh, Di na the mere fact na umaabot na naman tayo sa ganitong punto up against the world champions. Parang ang laking statement na nun kung ikaw yung Minana Evos na naglalaban sa pangalang Dark Horse. Kaya naiintindihan ko si View pagkaharap niya yung base, tower lock talaga siya Wala siyang pake. Sige, magtatumbling kayo dyan. Alam mo, dapat may MPL Philippines exclusive statline. Ay, Lord Reset. no. Tingnan natin. Baka malay mo naman magkaroon. Pero kung meron man, malamang puno na kagad yun. Isang game pa lang, napakarami na. Pag nilagyan mo ng percentage, 100%. Di ba? Alam nila kung kailan i-reset, alam nila kung kailan nahahatak. Malaking bagay to yung Twilight Armor na pinikot si Kaizen. That's gonna be good against the Fredrin kasi hindi ka pwede hampasin ng Precious Rush. Kahit full stacks and yung malaking HP na nawawala, yung Crystallized Energy, kahit ihampasin sa'yo ng Fredrin, 800 damage lang yan. Oy, kanina pa naman siya nagiging paulit-ulit na suki nung Appraiser's Oo nga run.
Literal na parang gusto lagi dito ni Kyle TZ na ibagsak sa kanya pag nakikita niya. Pero mo kasi ikot ka ng ikot sa harap ko. Pero tingnan mo yung flow ng mga minions halos pantay. Oo. Lahat nasa gitna na rin ng Lord itong Minana Evos at Okay, AP Lord check. Lord check. Lord check. Okay. Opposite side. Oh. Okay, Lord reset. Uy, napa-ulti si Flap. Uy, They have to napahuli commit, they na have rin to si commit. Kirk. Kaya naman mag-flicker out na lang muna. Napakaraming nagamitan ng Molina at masakit-sakit na rin yung damage yung nagmumula dito kay Lancy. Pero nabubuo pa naman kahit papaano yung buhay ng mga membro ng AP Brand. Kaso nandoon na yung Oh, mga the shooting turn, ni the Domen. turn! Si Kyle TZ yata ngayon yung mahanap at napag-isa doon. Kaso yung Marco! blazing duet, napakasakit na rin. Napakaraming immortality ang nag-pop. At mukhang Oh! si Lancy pa ang magiging unang casualty natin doon sa team fight. Okay, 70 seconds bago mabuhay itong si Lancy. Mahaba-haba ito. Iba ang magiging puntira ng Minana. Clear muna natin yung gitna para if ever man na magkaroon ng team fight doon sa Lord, makakasabay yung mga flow ng minions natin. Yeah, rinse and repeat. They took down one target on the side of Minana Evos. Papababayin na naman nila yung HP ng Lord. They're using this as a magnet. Ginagawa nilang bait yung Lord para lumapit yung Minana Evos. This is a second round in a team fight. Malapit na mag-cooldown yung Blazing Duet ng Toming. Doming si Doming. May pinaplano si Doming dito. Hindi Ito ata talaga alam. Okay, meron nang naging pagpasok dito. Kulina Blitz, nakikasi na Marco? rin. Kirk wala na immortality. Super Marco pumasok pa with the Blazing Duet. At mukhang tatargetin na lang niya this time. Ay si Kirk, pero meron Look pang at you, winter look at you. caption. At ngayon may makikita tayo na magkakaiwalay na Oh, laban. flicker in. Kasi kinakailangan may dumapensa kay Doming! Doming na gustong Oh! magkawa. Hinold! Hinold! Pero Hinold! meron siyang Hinold! infiltration. At hindi yata niya magagawa yung trabaho dahil pilit depensahan. Pero mga-outplay mo na. Oh my goodness, you! Wow! El Capitan the moves! Sabi niya, hindi kita kailangan patayin! I-hold ko lang yung minion wave! Oh no, hindi umabot dun sa vicinity nung attack ng Torre na yon. Oh my, sino nga ba naman? Sobrang high... Oh my God! Alam mo kung ikaw si Doming, maintindihan mo eh. Tapos na yun eh. Tapos mag-flicker yung Nana para hawakan yung minion wave. Wow. Ibang klase. Napapayuko na talaga si Midnight. Kanina pa siya pumapadyak-padyak Hindi dito. ko kinakaya yung utak. Yung tuhod din niya, hindi na rin niya kinakaya. Kanina pa siya pumapadyak-padyak talaga. Hindi na kaya ng tuhod ko yung Blaze ni Pew. Di ka na ako malaglag pagtalon ko eh. Pero again, Sabi sa'yo, eto si Pew, wala nang kailangang patunayan to. Wow. Flickering Nana. Hold minion wave. May sarili siyang pagka-nonchalant. Pero ngayon pumasok na nga with the Blazing Duet. Kaizen ngayon ay napaka-low on HP. Kiniklear pilit ng Kyle. AP Bren yung mga waves. Nandiyan na si Kirk. Kirk pumasok with the penalty zone. AP Bren, kinakailangan niya iligtas si Pew dahil siya ang mawawala. Pero Minoan Fury, nandiyan na rin. Paparating pa lang yung Lord sa gitna. At nandiyan pa naman si Super Marco sa kanila. Ito na ba yung magiging katapusan Doming ng stop. laban? Pero nandiyan na nga. Medyo pilit tumidepensa pa rin ang Minana Evos. Doming is Doming also alive. At pilit din na Kyle? free hit si na Kyle. Makakukuha siya ng kill. Is this At alive? makakasunod-sunod pa yata! hindi pa sila tapos dito. Super Marco, mapapag-figure out. Si Okay na may iwan. Doming chasing. Dalawang bagsak, pero sa likuran. Oy, Oh, Doming! Doming! Oh, papasok. Hindi pa rin! Ah! What? Papaano nangyari? Oh! Yung Rose Gold! Yung shield ng Rose Gold! Nag-pop yung shield ng Rose Gold Meteor. Oh my goodness, what is this game? Oh no! Nananawagan ako sa lahat ng rehiyon. Ako rin! May Ma- Rose Gold pala! Manood kayo ng MPL Philippines. Oh my gosh. Oh my God, Teka lang. how do you deal with this? 28 Grabe. minutes na pala. How do you, Englishin ko na para maintindihan nila. How do you deal with this? Wow. Tingnan natin sa instant replay. Kakaiba na depensa ang pinamalas ng Minana Evos. Back and forth lang eh. Literal. Alright. Parang ready ka lang matapos pero hindi pa pala. Pagkatapos ng Wind of Nature, binenta, bumiling Immortality, nakalabas siya doon. Si Doming, hinarap niya yung X-Borg, meron siyang Rose Gold Meter. Ang dami na tayong item na hindi na nakikita rito. Oo. May mga lumalagpas na lang sa paningin natin kasi literal na nagbabuy and sell na lang sila. Yung, kung sino man yung merchant, kung sino man yung nagtitinda ng mga items na yun, sinasabi sa mga player, ano pa talaga gusto mong item, iho? Hilong-hilo na ako, iho eh. Kanina mo pa binabalik yung item na yan eh. Well, grabe yung pinapamalas ng Minana Evos at AP Bren. Ulitin ko lang, i-highlight ko lang. Manalo matalo ang Minana dito, napapatunayan na nila. Oo. Yung bansag na Dark Horse sa kanila. AP Grabe. Bren World Champs, IESF World Esports Championship, Yeah. SEA Games Gold Medalist, M5 World Champ. Pinapakita mo ng ganitong klaseng laban. Oh my goodness. Nilalaban talaga. At And mind you, AP Bren played their lineup. Ito yung usually nakikita natin
sa mga games ng AP Bren. They went back even to the classics. Yung Fredrin, Claude, Xborg, Nana approach, they've won with this lineup so many times already. Now, Minana Evos, they're showing up in this game. Micro ready, macro ready. It's gonna come down to the Lord dances and again yung end game pushes for both sides. Late game decision making. Ayun na. Sino nga bang mangingibabaw? May binili na ulit yung Wind of Nature. Oh, di ba? Nagalit na naman yung seller. Pag nakikita Oh, ko ito si... na, oh. Ayun na. Pag nakikita ko si Doming, naalala ko si Manjin eh. Pero pag namatay siya, sasabihin niya, malas. Malas. Pero dito hindi, ang dami mong pwedeng bilhin eh. Stun mo. Ganda si Bobby Tricks eh. Malas lang. Shoutout na lang kay Manjin Ito, Paldas. grabe, pagalingan mag-eme. Tingnan mo. Lahat na kinokontrol na ng mga teams, anti-slow push, sa opposite side of the Lord, Opposite. Minana Evos, they dealt with it, hindi pwede makapag-split push si Claude, probably will slow push that lane again, and then walang nag-hold yung Lord. This time, walang nang bebait, i-hold yan ni Ogwen, yung papakita yung jungler, mid-lane, bush control, oh my god, lahat ng checklist dinaanan ng mga teams. Wow, ibang klase, no? Nakokontrol yung long lane, yung malapit na lane dito sa Lord. And ito yung world-class MLBB talaga na ipinapamalas ng Minana at AP Bren. Alam mo yung sa sobrang high level, ang hirap i-interpret minsan. Totoo yan, totoo yan. Minsan ang sarap na lang talagang yung manood. parang, sige na, panalo nyo na. Actually, hindi mo pa nga alam kung sino mananalo dito eh. Kasi, again, na ma-maximize nila yung full potential ng mga heroes na meron sila. Kaya tingnan mo, sa kabila, mag-slow push na naman. Ayun, slow push. Tapos yung mga setup din ni Kirk eh. Actually, hindi natin super napapansin. Pero ang laki na nagiging iba. May pinaplano ka sila. Naka-half map pre ha. Hap map na naman. Hap map. Oh my God. Naka-4 na reset sila sa Lord na yun, tapos binitawan lang. Bilang na bilang. Yung Lord feeling ko sa pinasawa ni, ano ba? Pwede ba? Yung pagsilang ng Lord, wait lang, anong region to? PH? Okay, sige. Yung meme, di ba? Alam mo yung meme? Anong region Nasaan to? ako? Region to? PH? PH. Okay. Sige. Malas, parang gano'n. Pero again, kidding aside, pinapamalas lang ng AP Bren at Minana Evos kung gaano talaga kalupit. Imagine mo pinaiklihan na nga yung Lord Dance na nga yun. Minerf Pinaiklihan na yan, ha. Minerf na nga yun eh. Hindi na pwede umikot yung Lord ha, hindi na pwede. Bawal na. Minerf na yun yung Munton eh. Sabi niya, okay, maliit yung range yung Lord, HP-based damage, tapos scaling sa late game. Ang kunat niyan, sobrang kunat niyan ng ganitong point ng game. Pero yung mga ini-employ na strat, sabi ng mga teams, okay lang yan. Another strategy. Adjust tayo. Another strategy. Another one. Another one. Alam mo yung mga coach natin, hindi makatulog sa gabi. Ano ba natin gagaranti yung Lord? At buti, ganun ang mga naiisip nila kapag kagabi, no? Yung mga late night thoughts. Iba pala. Oo, alam mo naman, ang mga coach natin dito talagang pang world class din. Ikaw ba naman kasi, agahan mo Lord Dance, tanghalian mo Lord Dance, hapunan mo Lord Dance. Hindi lang yung mga MPL players kundi yung mga RG boys din. Di ba mga RG boys din? Oo nga eh. Alam mo, may nagsabi sa akin, Uy, teka lang, Domeng! Nahanap si Domeng! Kako na doon yung kanyang Wind of Nature pero hindi na talaga siya matatakasin. Magiging flicker, minuwag that's yun! big! Ikinumit na nga ni Ogwen! That's big! And right now, it's Kirk! Nasusunod nilang gagawing target! Blazing Duet para kay Super Marco! Winter Transmute para kay Kirk! Pero hanggang saan siya dadalhin noon dahil talagang itatarget Marco, na siya Marco! ngayon! At itatry Marco! okay! Pero maaabutan yata the si shield, the Super shield! Marco! Oh, hindi pa sila tapos sila. Super Marco, Flap TC napatay. Itong si Spider Mice. Humahabol pa si Kaizen. Oh my May ipit ata goodness. siya dito sa tatlong members mula sa Si AP Bren. Lancy. Hindi pa tapos to, hindi pa tapos. Oh, nag-return. Sa gitna, sa gitna. Ang dami nangyayari. Meron ding nangaganap doon sa gitna. Hinahabol din dito si Lancy. Tapos dito sa itaas si Kaizen naman ang gustong bigyan. Kaya naman medyo makakati na talaga yung mga mata natin kung saan tayo titingin. Pero ngayon si Kaizen, immortality papapap na. Tatry niyang mabuhay. Tumakbo pa palayo. Nag-rose gold. Pero mukhang hindi niya kakayanin. You're At trying to buy time. nakauwi pa si Lancy. 30 seconds. 30 seconds for the carry. Wow. Kailangan nilang bumili ng 30 seconds kaso hindi nabibili sa merchant. Oh no. Si Kirk din. Grabe. Oy, kinakat! What? Kinakat na! Okay, kinat yung gitna. Pero si Lance ay nandito, binababa rin Oh, yung blooms. Ogwen ay narito na rin. Marami-rami yung mga minions. Buhay na si Kirk. Okay. 8 seconds para kay Doming. Kakayanin pa nila. Sasagutin ko yung nasa baba. Hindi Five, na po tayo four, humihina. Pumasok na three, pala penalty zone. At si two, Kapitan, one. focus na naman Thumbs up, sa thumbs game. up. At mukhang ang Thumbs up. mga kampiyon pa rin ng mundo. Hindi pa Ang tapos! banana. Hindi pa tapos! Pero Hindi pa tapos! hindi pa Hindi pa tapos! Hindi pa! Hindi pa tapos! Hindi pa Hindi pa tapos! Si Doming ay narito! Oh Pinipilit my na depensahan! goodness! Super Marco base locking! Hindi pa tapos ang laban! Ogwen humahampas! 3 members down! Oh!
takes this game number 1 against Minana Evos. Hindi na tayo sure